I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out to you guys. Ayan. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Lily supporters Filipino and OFW, hello. March 23, 2026, nakikita nyo yan mga bas. Ano ang issue ngayon? Mataas ang langis dahil sa kaguluhan sa Middle East. Ngayon, mga kababayan, kung may libreng sakay ang Marcos administration through Labas sa Davao at Cebu at saka sa Maynila, mayroon yan, di ba? Ngayon, mga best, nung panahon ni Digong, may mga libreng sakay. Well, anyway, dahil dyan, dahil dyan, mga kababayan, sinasabi ko sa isang video ko na si PBBM talaga tagasalo sa mga problema ng past administration. Ma-infrastruktura man yan or mga projects, mga tulay, kahit anong project, basta nakatingga. Hindi natapos, poste lang. Ang iba naman, tapos na, pero substandard. Sino ang sumalo? Si PBBM. Di ba guys, nakakagulat. Di ba? Sa nangyari. Sabi nila, wala daw nagawa ang Marcos administration. Grabe, ano? Kaya nga lagi kong sinasabi, bago kayo magsalita, titingnan nyo muna kung anong nagawa ng puon nyo, kung anong naginawa niya. At ano rin ang naitulong nung kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni PBBM sa nakarang administrasyon. Bakit? Anong naitulong? O, ito. Basahin ko sa inyo guys ha, para kompleto, detalyado. O, yan ang source natin, ha, mga kababayan. Yan ang source natin. Anong sinabi dyan? O, ito, 3 days ago, ngayon lang dumaan talaga. Pero, kailangan ko lang i-upload para kahit pa paano makita ng mga DDS. Sabi ng DZMM, Radio Patrol 630. Sinabi ni Mega Manila Consortium Corporation spokesperson Juliet De Jesus na may 32 million pa silang hindi nakukulikta bayad mula sa nakaraang administrasyon. Oh, you see? Kaya nga nasabi ko si PBBM lahat ang nagsumalo sa problema ng nakaraan. Mga nakatingga. O, ito, magkano? 30 million. Sino magbabayad? Natural. Marcos administration. O, tapos sabihin nyo, magaling yung poon nyo na mamuno. Sus Mariusip. Nag-iwan ng pinakamalaking utang ng bansa. Nag-iwan ng maraming substandard project. O, yan pa. Di ba guys? Sabi dito, tuloy, ayon sa kanya, kaugnay ito ng mga libreng sakay program noong panahon ni dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra III sa ilalim ng Duterte administration. Oh, sasabihin nyo naman fake news. Ayan sabi ng DCMM. See guys, anong nangyari? Oh, wow, grabe. Libreng sakay, utang, hindi pa nabayaran. O, who knows, hindi natin alam. Baka binayaran, hindi binigay, o hindi binayad. Baka lang guys baka lang. Ibig sabihin, baka binayaran, tapos yung pambayad, hindi binayaran. Ano ko lang yan guys, in my own thinking, or alam nyo na. But, syempre, baka naman talagang hindi pa nagbayad ang Duterte administration hanggang kasalukuyan. Wala naman talaga, di ba? Oh, ayan nga, sabi 30 million, hindi pa nagbayad. Oh my goodness. Sinong sasalo? Natural. Kasalukuyang administration. Yan lang, hindi pa kayang bayaran ng nakarang admin, 32 million. Sus Mariusep, grabe kayo. Kawawa si BBM. Oo, totoo yun guys. Ang Pangulo, well, hindi naman kawawa ang Pangulo. Ibig sabihin, kawawa siya kasi binabanatan siya ng mga Antay Marcos pero hindi alam kung ano ang nagagawa ng Pangulo. Tulad nito,
Sino bang magsasalo? Di ba siya? Sila ang magbabayad, ang Marcos administration. Pero wala tayong nakikitang nagrereklamo ang Pangulo. Basta importante, ginagawa niya yung trabaho niya. Sabi niya kung ano ang hindi natapos, tatapusin niya. Pero guys, i-credit nyo naman sa kanya. Hindi nyo naman pwede i-credit sa nakaraan. Like for example, yung tulay. One day ago na in-upload natin. O yung bypass. 6 years nakatingga. Alam nga naman i-credit nyo sa nakarang admin. Tulad ng tawag dito, yung nakarang dito, yung tulay sa Pangasinan, poste lang. Ngayon, utos ng Pangulo na ituloy. Sasabihin nyo, i-credit nyo naman sa kabila. Hindi Tulad na lang Kabagan, Isabela na tulay. Di ba? Huwag nyo i-credit sa isang tao. Credit nyo sa dalawa. Sa dalawang administrasyon. Wala, kasi inayos yan eh. See? So, dahil dito, para kompleto detalyado, pakinggan natin. 2022. Grabe naman, ano? So, kumbaga yung mga... Nabanggit, pero ngayon, kailangan sigurong sample ng nangyari para po maintindihan na ang libreng sakay po, medyo marami po talagang dapat ayusin. Uy, mahiya naman kayo sa mga Metrobus operator, pinakiusapan ninyo para maglibring sakay. Tapos binabalasubas naman ninyo, hindi nyo binayaran yung 32 million pa pala yung dapat singilin. Ngayon, pag inalok yung grupo ni na Juliet na maglibring sakay, ay hindi na sila papatol dahil may utang pa nga kayong ang gobyerno, di ba Juliet? Opo, kasi po nung mga panahon na yon, Sir Alvin, kami ang sumasapo ng pambili ng diesel. Tapos makakasingil kami after 1 month, 2 months, nung mga panahon na yon. Talagang mamamatay po ang operator dahil malaki po ang percentage ng diesel. Nung mga panahon na yon, mga 60%, 50% po kami. Di ba guys? Di narinig nyo yun? 30 million bayarin sa libreng sakay. Hindi pa nababayaran ng Duterte administration. Shout out sa mga DDS, bayaran nyo na. Di kayo naloka. You see, mga beswa? Kung makapagyabang kayo, kung makapagsabi kayo na BBM resign, wow. Galing nyo, no? Galing nyo talaga. Kung makapagpuna si Sara Duterte sa Marcos administration, sus. Akala mo na, napaka-perfect mamuno yung papa niya. Di ba? Kung sinisita mo sila pa may galit, kaloka. Ayan guys basta sabihin ng mga DDS, peke yung video natin, hindi. Sabihin nyo doon sa DCMM pala. Ayan, hindi pa nagbayad. Siyempre, sino pa magbabayad? Natural ang Marcos administration. Ayun naman talaga ang papel ni Pangulong Marcos Jr. Tagasalo ng mga unfinished project. Di ba? Ng mga nakaraang administrasyon, nakaraan pa. Tulad na lang mga bagon, 10 years nakatingga. Panahon pa ni Panut yun. Hindi umandar. Dumaan si Duterte, hindi niya pinaandar. Dumating ang Marcos, ayun, mandar. Kung makapagsalita kayo, wagas sa Pangulong BBM. Hindi na lang kayo mahiya, no? Di ba guys? Di ba? Pasalamat kayo. Dahil may mabait na Pangulo. Hindi siya naninisi. Di ba? Yan. See? Marami, I think marami pa talaga mga kapalpakan na hindi natin nalalaman, guys. So, ayan sample lang yan. Baka marami pa tayong may updates. Well, kudos naman talaga sa Marcos administration. For sure, guys, babayaran yan. Hindi naman po pwede. Thank you guys for watching. See you again when may next upload. Ayan, tingnan. Sabi dito guys, mga nagko-comment. Most corrupt admin. Ay putik yan. Maraming nagawa talaga si Digong noon. Nagawang kabalastugan. Naloko na. You see guys. Yan, sinasabi nga natin paano kayo mababayarin? Nasa mali-malitan ng kickbox. Makagrabe naman yung newscaster. Makareact doon. 32M, di mo na tinanong ang buong kwento. Tinanong na yan. Natural, kaya nga nagsalita yung presidente ng nung bus company anong tinanong? Tapos na yan. Di ba?
Kaya nga sila lumabas para i-shout out sa publiko na hindi pa nagbayad ang dating admin. Oh, ano yan? Ano, kumbaga, gagawa-gawa na ng salita. Sus ka, ikaw naman. Di ba? Yun. Ang kailan nangyari, hihi. Palibhasa, may malita din daw ang media. Kuro-kuro mo lang yan. Ay, ayan. Oh, totoo. Kanya na isusuuli ito sa DBM. Baka napunta na kay Kaufman. Baka napunta kay Kaufman. Diba sabi may 32 million si Sara na butante? O, pabayaran siya. Oh, excuse me. Kasama ako dyan, ha? Mga Marcos loyalist, ha? Oh, guys, sa mga Marcos loyalist, shout out dyan. Yung binoto natin si Sara, magkanong ambag natin para mabayaran ng 32 million. Ay, loko to si Rhea. Diba? Nabulsa na yun. Paggamit sa helicopter ni Inday Saya, dagay. Mabayaran. Mga DDS, bayaran nyo daw. Natural sila na may hawak ng budget. Diba nung nagpalit ng presidente, natural Marcos admin na may hawak ng budget. 3 taon na lampas na di nyo nabayaran. Loko-loko. Duterte ang sinasabi. Hanggang ngayon di nga binayaran. Sira ulo to. Ano sabing sabi dito, buti namin mo na daming minanang minanang utang ng last admin. Buti nga si BBM di siya naninisi, lumalabas na lang ang katotohanan. Tama yun. Ay my goodness, utang ang iniwan, hindi budget. Kaya nga utak DDS nga guys diba? Hirap talaga umintindi ng mga didilis. Palibhasa, tapo ng ulo kasi walang laman. Oh my goodness. DDS to, nasampal na naman kasi ng katarantaduhan ni Digong. Naloko na guys Natatawa talaga ako sa mga nagko-comment. So, sa totoo lang, bilyon kinurakot ng admin. Ngayon, milyon lang. Di bayaran tao. Narante mo ng DDS. Wala naman proven yung mga bintang nyo kasi gawaan ng phone nyo. Sabi ng mga nag-reply. Sabi nyo, silikip talaga pag DDS, ang daming nasisilip. Yung libreng sakay ni BP. BP sa Davao, utang pala yan. Na dapat bayaran, akala ko sa bulsa nila labas mga dilis, parang nabisto na libreng sakay dati, may bayad pala. Ala, yun naman. Guys, so di ba libreng sakay yan? May bayad. Hello ka. Hindi kasi, di ba parang may libreng sakay, inupa yung isang company bus. Libre yun. Tapos ang magbabayad, yung admin. Kaso lang, ang admin, ibig sabihin, ang magbabayad, ang pamahalaan. Kaso lang, hindi naman binayaran hanggang ngayon. I think guys, baka walang alam si Pangulong Marcos dito. Siguro kung maparating to sa kanya, I think mababayaran niya. Hindi, ibig sabihin, siyempre, to the rescue yung Pangulo, babayaran po yan. Under the Marcos administration, mababayaran yan, maniwala kayo sa akin. Sabi dito, kaya kayo, pinagsamantalahan nyo, pagsasamantalahan ni Mike dahil sa kinain yung umiintindi. Kinaloko na guys. So, didilis talaga, di nakakaintindi. Sabi na tama diba? Hindi talaga siya nakakaintindi guys. Kasi ang utak nila mapurol. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Kayo, anong masasabi nyo dito? Thank you guys for watching. Bahala na kayo mag-komento. See you again on my next upload. Don't forget to follow me, likes, and comment. Hit the button bell guys para lagi kayo update. So guys, thank you guys for watching. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.